because magkakaroon nga tayo ng quiz after nitong klase natin and after ng case presentation. And the deadline of submission would be 11:59 later. Hindi ako tumatanggap ng late submission aside, hindi ako tumatanggap ng late submission pag quiz, except kung merong very valid reason. Otherwise, walang quiz. Kung ang reason mo sa akin ay hindi ka nakatulog dahil meron kang trabaho or kaya nakalimutan mo o kung ano mang hindi valid reason for me, wala ka na lang quiz. Okay, sawang-sawa na ako sa maraming dahilan. So bawal lang magdahilan sa akin ngayon dahil malapit na mag-finals. Okay. So for today, ang ating pag-uusapan, kung nakita niyo na yung ano natin, yung uploaded file sa ating Google Classroom, the topic would be about dividends and share repurchases. So nakikita niyo ba sa screen niyo yung sinishare ko? Anyone, nakikita niyo ba? Yes sir, nakikita po sir. Yes, Loredo, ano yung tinatanong mo na hanggang anong oras? Jasmine, Loredo, ano yung tinatanong mo na hanggang anong oras? Yung quiz 11:59 p.m. Ang quiz 11:59 p.m. today, ano ngayong araw na to. Okay, multiple choice lang ulit siya. So actually, ang tagal na ng time ng 1 o'clock p.m. hanggang 11:59 p.m. So walang excuse na hindi makakapagpasa. Or kung may makakapag-excuse man, dapat sobrang valid. Kung hindi valid ay hindi siya excuse. Okay, so sabi ko nga, dividends and share repurchases ang ating topic for this morning. So anyone, kung sino makakapag-define sa akin kung ano ibig sabihin ng dividend. Ano ba ang ibig sabihin ng dividend? Sir. Yes, bakulot. Ano ibig sabihin ng... Bakulot nga ba? Yes po, sir. Yes. Ano ibig sabihin ng dividend para sa... Sir, yung dividends po, ay tumutukoy siya sa cash reward. So, yung iba pa na ibinibigay po sa mga shareholders. Usually po part ng ano yan ng profit ng kumpanya na sinishare po sa kanilang mga shareholders. Very good si Bakulot. Tama ang sagot mo. Yun ang definition ng dividend. Ito yung mga binibigay natin sa mga stockholders ng company. So dahil nga meron silang ownership sa ating company, ang ating ibabalik sa kanila ay dividend payments papunta sa kanila. Saan galing yung dividend? Siyempre dun sa mga kinita nila dito sa kinita ng ating company. So kung ang mga inutangan natin, ang bayad doon ay interest, kapag stockholders, ang ibinabayad ay dividends. So as you will find out later on, ang mga dividends ay hindi fixed na amount kagaya ng mga interest income. Kasi nakadepende nga siya sa iba't ibang policy. Primarily, nakadepende ang dividend, ang halaga ng dividend, doon sa kung pagkano ang kinita ng company. So today, this morning, pag-uusapan natin, ano ba yung mga decision-making points? Paano ba sila nag-desisyon kung magkano ang ibibigay na dividend, kung magbibigay ba ng dividend o hindi, at saka ano pa yung ibang form ng dividend na pwedeng ibigay aside from cash. So ayan, so sabi nga kasi nila, kapag ka daw kumita ang isang company, may mga choices ka kung saan mo dadalhin yung kinita mo. Pwedeng i-invest mo ulit dun sa negosyo mo para lalo pang lumaki ang negosyo mo. Pwede rin naman na bayaran mo na yung mga pinagkakautangan mo, or pwede mo siyang i-distribute sa stockholders. Ito nga yung sinasabi ng Bakulot kanina na dividend. Pero ang question ngayon, kung mag-i-issue ka ng dividend sa mga stockholders mo, magkano yung dividend na ibabalik mo sa mga stockholders? Bukod sa magkano, cash ba yung ibibigay mo? O bibilhin mo na lang ulit yung stocks nila? Kasi kapag binili mo yung stocks nila, di ba, ibig sabihin, babayaran mo sila ng cash. So, hindi lang dividend yung ibibigay mo sa kanila. Buong halaga ng stock ownership nila, babayaran mo sa kanila. Kumbaga, binenta mo nung una sa kanila, babawiin mo, kaya repurchase. So pag binawi mo, bibigyan mo sila ng pera kung magkano yung halaga ng stocks. So kumita na rin yung stockholder natin doon. Kaya lang, syempre, pag binenta niya na, hindi na siya stockholder dahil binenta niya na. And then ang last issue is how stable. Diba, dun sa mga nauna nating topic, may pinag-usapan tayong growth rate ng dividend. So yun yung question sa how stable. Gaano ba ka-stable? Taon-taon ba tataas siya ng certain percent? O minsan tataas, minsan bababa. Anong ibig sabihin nun kapag ganun yung naging dividend structure mo? So yun yung mga pag-uusapan natin.
So normally, yung mga stockholders natin, nag-iisip sila kung ano ba yung mas magandang dividend. Kung ano yung optimal dividend policy. Yung mga companies, I mean, ay nag-iisip kung ano ba ang magandang dividend policy. Magbabayad ba tayo ng malaking dividend or hindi tayo magbabayad ng dividend pero i-reinvest natin ulit yung pera sa negosyo. Kasi again, ang ating goal sa finance is to maximize what? Sino nakakaalala kung ano yung goal ng finance? Maximize ano nga ba yun? Maximize shareholder ano? Nakalimutan niyo na. Maximize shareholder, nagsisimula sa W. Ano yung ima-maximize kapag ano ka? Kapag nasa finance ka, maximize what? Wala na naman sumagot. Maximize shareholder. Well, teka lang, in-adjust ko yung camera ko. Ay, mga makikita kayo hindi dapat makita. Huwag na dyan. In-adjust ko yung camera ko sa pag nakatingala ako. Okay. So sabi nga natin, ang goal natin sa finance is to maximize shareholder wealth. So lahat ng ginagawa natin sa finance, kailangan ang balik palagi is to maximize the shareholder wealth. Pero dito sa atin, ang tanong natin sa optimal dividend policy is, mag-i-issue ba tayo ng dividend o i-reinvest na lang ulit natin yung dividend para makapagpalaki pa tayo ng negosyo and maximize the shareholder wealth. Okay. So, ang una natin pag-uusapan would be yung theories of dividend policy. May iba't iba kasing theory na kino-consider ang ating mga finance manager every time magde-decide sila kung paano sila mag-distribute ng dividend. So, meron tatlo tayong pag-uusapan today. Yung dividend irrelevance theory, bird in the hand, at saka tax preference. So, pag sinabing dividend irrelevance, yun daw sabi dito sa theory na to, yung mga investors ay walang pakialam yun sa payout. Kumbaga parang kahit anong gawin mo, mag-issue ka ng malaki na dividend, mag-issue ka ng maliit na dividend, o hindi ka mag-issue, wala silang pakialam. Yun ang sabi ng theory ng dividend irrelevance. Pag naman bird in the hand, ang sabi dito, ang mga investors daw mas gusto yung mas malaking dividend. Kapag naman tax preference, sabi dito, ang mga investors mas gusto yung mas mababang dividend. So tingnan natin kung ano ang difference ng mga to. So una, sa dividend irrelevance theory, pakibasa nga yung dividend irrelevance theory para kung malaman ko kung nakikinig pa kayo. Si Joshua Di Mapilis. Good morning, Joshua Di Mapilis. Joshua Di Mapilis, nandyan ka ba? Okay, sayang oras. Hanap tayo ng iba. Si John Mar, Austria. John Mar, Austria, good morning. Wala din. Si Belfran Yacuna. Belfran Yacuna. Please, pabasa naman ako noong yung unang tatlong bullet about dividend irrelevance theory. Investors are indifferent between dividends and retention-generated capital gains. Investors can create their own dividend policy. If they want cash, they can sell stock. If they don't want cash, they can use dividends to buy stock. Okay. So if you will explain this things in your own words, anong pagkakaintindi mo dito sa dividend irrelevance theory? Anong sinasabi dyan? Yakuna, ikaw pa rin. Yakuna, hello. Yes, sir. Yes, so ano pagkakaintindi mo sa dividend irrelevance theory base dyan sa binasa mo? Ano, sir? Yung investors daw, pwede daw sila lang ha, gusto ko kung ano yung naintindihan mo. Ano, sir? Pwede po silang mag-create po ng sarili ng
dividend. Ano ba yun? Bakit pwede silang mag-create ng sarili nilang dividend policy? Saan nang galing yun? Kasi dun sa capital gains nila, sir. hindi. Kasi sabi nga ng title ng theory natin, dividend irrelevance theory, ibig sabihin, indifferent sila kung ano ang gustong gawin ng company. Kung ang gusto ng gawing company ay mag-issue ng dividend, okay lang sa kanila. Kung ang gusto ng company naman ay ibalik ang pera pabalik sa business para lumaki ang capital, magkaroon ng capital gains, okay lang din sa kanila. So yun ang ibig sabihin ng dividend irrelevance theory. Walang pakialam, indifferent yung mga investors kung ano ang gagawin ng company. Kung mag-i-issue ba siya ng dividend o kung i-retain niya yung pera at ipapasok niya ulit sa negosyo. So yun ang sinasabi ng first theory natin, ang dividend irrelevance theory. Na iba naman to sa sinasabi ng ibang theory, kagaya ng bird in the hand fallacy. So sino pwede magbasa doon sa unang bullet ng bird in the hand fallacy? Si Janelle Bernardino. Good morning, Janelle. Sir. Pakabasa naman ako ng first bullet sa bird in the hand fallacy. Ano sinasabi dito? Sabi doon, sir, investors think dividends are less risky than potential future capital gains. Hence, they like dividends. Okay, so sa sarili mong salita, ano ang ibig sabihin nitong bird in the hand fallacy? Ano, sir? Pagkakaintindi ko, sir, yung mga investors, sir, mas gusto nila yung mas gusto nila yung mataas na payout, sir. Mataas na payout, mataas na dividend. Bakit kaya? Bakit daw mas gusto ng mga investors na mas mataas yung dividend kapag bird in the hand policy? Ano po usapan? Kasi Wait lang, sir. nakabasa mo lang. Kasi, sir, tingin nila, less risky nga daw. Very good. Okay, thank you, Janelle. So, ibig sabihin, dahil ang mga investors daw, sabi nitong theory na to, ang mga investors, tingin nila yung dividends ay less risky kaysa iintayin nila yung future capital gain. So, mas gusto nila na makuha na agad nila yung dividend ngayon kaysa hintayin pa yung future capital gain. So, yun ang ibig sabihin ng bird in the hand fallacy. So, kumbaga, mas gusto ko ng sigurista, yung mga investors, yun ang sabi sa ating sigurista daw ang mga investors, sabi dito sa ating theory na pangalawa. Kung sa una, yung dividend irrelevance theory, walang pakialam yung mga investors kung mag-i-issue ka ng dividend o ibabalik mo yung pera mo para magkaroon ng capital gains. Sa pangalawang theory natin, sabi, bird in the hand fallacy, ang pinag-uusapan dito is mas gusto daw ng mga investors na magbigay agad ng dividend kaysa maghintay pa na lumaki ang negosyo. Sa pangatlo kayang theory, anong ibig sabihin nito? Tanungin nga natin si Jude Cedric Guevara. Good morning. Good morning, sir. Pakibasa naman ako muna, Jude, nung ating unang bullet sa tax preference. Return earning leads to long-term capital gains which the tax at lower rates that divides thus capital gains taxes are also different. Okay, so ano ang pagkakaintindi mo dyan sa binasa mong yan? Jude, anong pagkakaintindi mo sa binasa mong yan? Wait lang, sir. Ano, Jude? Parang bawat taxes daw, sir, magkakaiba-iba. Okay. So, ano mas pipiliin dito ng investors? Yung long-term capital gains o mag-issue ng dividend? Yung, sir, parang yung long time, sir. Long-term. So, bakit long-term yung pipiliin na kaya? Kasi, according sa tax preference theory, ang long-term capital gains daw ay
Maliit yung ano sir, payout. Mali. Maliit yung, tama yung maliit. Ano yung maliit? Maliit yung taxes. Maliit yung taxes. Thank you. Okay. So sabi sa tax preference theory, mas pipiliin daw ng mga investors na maghintay na lang ng long-term capital gains dahil ang tax daw doon sa long-term capital gains ay mas mababa kaysa sa tax ng dividend income, which is totoo. Dahil kapag tumanggap ka ng dividend, tinataksan pa yan ng gobyerno. So siguro mga nasa 20 to 30%, depende kung ano yung current situation. Yun ang tax sa dividends, dividend income. So pag kumita ka ng dividend, may tax pa yan ng gobyerno, income tax. Ngayon, yung long-term capital gains, may tax din pero mas mababa. So kung 20 to 30 yung dividend, ang long-term capital gains siguro nasa sa mga 10 to 15 lang. So ang sabi dito sa tax preference theory, ang mga investors daw, ang pipiliin nila ay yung long-term capital gains dahil mas mababa ang tax doon sa long-term capital gains. So again, kapag kasi nag-iisip ang mga finance managers about sa dividend policy na gagawin nila, dalawa ang pamimilian kasi ng mga customers, ay ng mga investors natin. Pwede na mag-issue tayo ng dividend, babayaran na natin sila, ibabawas natin sa income. So yung income, ibibigay natin sa kanila yung portion nun in the form of dividend. Pwede rin naman na yung income ibabalik sa negosyo para palakihin na lang ang negosyo. Ngayon, yung tatlong theory na pinag-usapan natin kanina, may iba't ibang preference daw ang mga investors. Inuulit ko lang ha, dun sa una, ang sabi sa dividend irrelevance theory, wala daw pakialam yung investors kung ano ang gusto mong gawin. Kung gusto mong mag-issue ng dividend, okay lang sa kanya. Kung gusto mong mag-intay ng long-term capital gains dahil ibabalik mo yung kinita sa negosyo, hihintayin mo na lang yung long-term capital gains, okay lang din sa kanya. That is according to dividend irrelevance theory. According naman dun sa bird in the hand fallacy, may mga investors daw na mas gustong matanggap na agad yung dividend ngayon dahil para sa kanila, mas sigurado yung dividend ngayon kaysa kung hihintayin ko pa yung capital gains in the future. Yung pangatlo naman na pinakahuling theory na pinag-usapan natin, ang sinasabi dito ay ang sabi dito sa latest na tax preference theory, mas gusto nila yung long-term capital gains, yung naghihintay, sa dividend kasi mas mababa daw ang tax rate ng long-term capital gains. So yun yung difference ng tatlong theory. Naintindihan ba natin yung difference ng tatlong theory? Kasi itong tatlong theory na to, ito yung pinagpipilian ng mga company kung anong dividend policy ang gagawin nila. So naintindihan ba natin? Cortez, ikaw, naintindihan mo ba yung tatlong theory na pinag-usapan natin? Yes sir, sinulat ko po. Wow, very good. Ang next question ko naman sa'yo pa rin, Cortez. Ano sa palagay mo sa tatlong theory to ang pinakatama? Yung Sir, sige. Para sa akin sir, wala pong wala pong dapat pagpilian sir kasi depende po sa investor kung ano po yung gugustuhin Kung gusto ng long term, depende po sa investor, sir. Okay. So, actually, ang sabi mo ay walang magandang theory depende sa investor. So, sino pang may ibang sagot dun sa kagaya ng sagot ni Cortez? Tanongin natin si Jude dahil hindi siya masyado nakasagot kanina. Jude Guevara, dun sa tatlong investors, tatlong theories na pinag-usapan natin, ano ang pinakamaganda? Yung long term, sir. Anong theory yon? Yung tax preference theory. Bakit kaya? Kasi parang doon maano ng investor kung ano yung dapat niyang gawin dun sa Yun, dapat niyang gawin sa dapat gawin saan? Dapat gawin saan, Jude? Huwag mo naman akong iwan, nag-uusap pa tayo. wait lang dyan, nature ko So, ang tanong natin is, alin sa tatlong theory na to yung pinakamaganda? O pinakatama? Sino gustong tumulong kay Jude? Sir!
Sino to? Ano kayo pangalan? Bawalan po. Bawalan. Alin ang pinakatama sa tatlong to? Ano po yung tax preference theory dahil ano po long term po yung capital gains niya. Tapos pagdating po sa tax, mas mababa po yung tax rate niya. Okay, sige. Thank you, Bawalan. So kanina ang sabi ni Cortez, hindi niya maiisip kung alin yung pinakatamang theory dahil depende daw yun sa ugali ng investor. Sabi naman ni Bawalan, mas pinakatama yung tax preference theory kasi mas magandang maghintay ng long-term capital gains dahil mas mababa ang dividends nito. Ang sagot sa tanong ko is walang tama. Walang theory na pinakatama dahil yung mga testing na ginawa nila before, yung mga researches, yung mga empirical test na ginawa nila, walang nakapagsabi kung alin yung pinakatamang theory na gamitin. Ang pinakamagandang gawin talaga dito is dapat kilala mo yung mga investors mo. Ano ba ang gusto nila? So usually kasi, di ba, kapag ang mga investors mo ay mga bata, willing yan maghintay. Kasi bata pa sila eh. Willing siyang maghintay ng long-term capital gain kasi marami pa siyang pera. So, ibig sabihin, usually yung mga, halimbawa kagaya ko, mag-i-invest ako ngayon dito sa company na to. Willing ako maghintay ng long-term capital gains kasi meron pa naman akong ibang trabaho, meron pa akong ibang source of income. So, yung binigay ko sa'yo na pera, sige lang, gamitin mo lang. Hindi ko kailangan ng dividend. Ganun yung ugali ng mga batang investors. Compare dun sa mga investors na retired na, for example, o mga senior citizen na, sila, syempre, gusto nila, na-enjoy nila yung pera nila. So, mas gusto nila na binabayaran mo na agad sila ng dividend kasi hindi sila masyadong willing na maghintay ng long-term capital gain because hindi nila alam kung aabutan pa ba nila yon. Pero that's a very extreme example. Pero ang bottom line is, kailangan na ay mas kilala mo ang iyong mga investors, kung ano yung preference nila, para mas malaman mo kung ano ba yung mas tamang gawin. Kasi dun sa example ni Bawalan kanina na tax preference theory, tama yun. Dun sa mga kagaya natin siguro na bata pa na willing maghintay. Pero kung ang investors mo ayun nga, mga senior citizen na o mga retiree na, mas gusto nila na makakakuha na ng dividend. May mga iba pang dividend policy issue na pinag-uusapan. Una is yung information content and then yung clientele effect. So daanan natin siya isa-isa. So sinabi dun sa information content or signaling hypothesis, kung ano daw yung gagawin ng company with regard to dividend policy, nagsisend siya ng signal doon sa ating mga investors. So sabi dito, kapag daw ang company ay nag-increase ng dividend, ibig sabihin, ang tingin ng mga tao dito, dahil namimigay siya ng income, wala siyang ibang pagkakagastusan yung company. Wala siyang investment outlook. Wala siyang nakikitang pagkakagastusan. So, kaya niya ipinapamigay yung mga dividends niya sa mga investors. Kabaligtaran naman, kung halimbawa ang company na binigyan mo ng stocks mo, hindi masyado nagbibigay ng dividend, pero alam mo naman na kumikita yung company. Ang iisipin mo doon is, kaya siguro hindi siya namimigay ng pera sa dividend ay dahil i-invest niya ito sa iba pang negosyo. So yun ang sinasabi ng signaling hypothesis. Sabi dito, a stock price increase at time of a dividend increase could reflect higher expectations of future EPS, not a desire for dividends. Ibig sabihin, tingin nila mas lalaki pa yung kita ng negosyo, kaya okay lang sa kanila na bumaba yung dividend. Kaya tumataas yung stock price. Naintindihan niyo ba? Ibig sabihin ng signaling hypothesis. O sige, para malaman ko kung naintindihan, magtatanong ako. Lane De Castro, ano sa palagay mo ang mangyayari sa stock price kapag malaki naman ang income pero tingin ng company ay, tingin ng investors ay walang investment potential na tinitingnan yung company. Lane De Castro. Wala ba siya? O sige, sino nandyan? Si Ronario. Ronario, nandyan ka ba? Marvin Ronario.
Pag nagtatawag ako, biglang nawawala. Marvin Ronario. Wala. Sige, how about... Nakasagot na kasi yung iba kaya hindi ko na tinatawag. Si Jordan Alim. Jordan Alim. Good morning. Yes, sir. Good morning po. Yes, meron akong question sa iyo. Ano palagay mo ang magiging epekto sa stock price kung mag-i-issue ka ng dividend na mababa lang? Tataas ba yung stock price o bababa? Gagalaw naman, sir. Kaya lang, Tataas hindi o po bababa? Gagalaw talaga siya. Every minute gumagalaw ang stock price. So, tataas o bababa? Ano, sir? Tataas din siguro, sir, kasi inaasa niyo po yung, nagdagdag po tayo ng dividends eh. So, okay. So, tingin mo, tataas siya kasi nagdagdag tayo ng dividend. Bakit sa palagay mo tataas siya? Naglabawas ka nga ng dividend. Nagbawas ka ng income. Bakit tataas siya? Mali po pala, sir. Tinatanong lang kita, hindi ko sinasabing mali Sige, Sabi sir. mo, Ano, binabawi ko, sir? ano nang bago mo sagot? Ano, sir? Bababa po yung Stock price. Opo. Bakit? Kasi, yun na po, kagaya po nung sinabi nyo, po tayo ng nagbawas po tayo ng, ano ba yun? Nung ano? Kasi Nagbawas sir, na. kumuha tayo nung dividend po. Hindi ko naintindihan yung sagot mo. Pwede mo bang ulitin? Ano, Sabi sir? mo, bababa ang stock price kasi Kasi sir, gawa po nung kinuha po natin yung ay po tayo ng, nagdagdag po tayo ng dividend. okay. Saan ba galing yung dividend? Saan galing yung dividend? Yun po sa sa kinita po ng kumpanya. Okay, sige. Thank you, Alim. Ulitin ko na lang yung sinabi mo sabi ni Alim, kapag daw nag-issue ka ng dividend, bababa ang stock price dahil binawasan mo yung kinita ng company. Dahil ang dividend ay galing sa kinita ng company, sa retained earnings or din sa net income. Tama naman yung analysis na ginawa ni Jordan, pero hindi mo pwedeng sabihin na palaging ganun yung mangyayari. Pero tama yung sinabi niya dahil every time na magkakaroon ka ng dividend policy, kung tataasan mo yung dividend o hindi ka mag-i-issue ng dividend, may signal na binibigay sa mga investors. Kung ano ba ibig sabihin nito? Bakit mo tinataasan yung dividend? Wala ka na bang pag-i-investan in the future kaya pinapamigay mo na yung income mo? Or kapag naman, bakit hindi ka nag-i-issue ng dividend? Hindi ka naman nalugi. So ibig sabihin may pera ka naman para ipamigay na dividend. Bakit hindi mo ipinapamigay yung dividend? Baka kasi meron kang investment opportunity na iniintay na mas lalaki pa ang negosyo ng ating company. So yun yung sinasabi sa signaling hypothesis, na meron kang signal na sinasabi sa mga investors mo, depende kung ano ang ginagawa mong dividend policy. Pag naman sinabing clientele effect, another dividend policy dito, kagaya nga ng sabi ko kanina, iba't ibang grupo ng investors, iba't iba ang preference sa dividend policy. So ulitin ko lang example ko kanina, tanongin ulit natin si John Mar, Austria. John Mar, Austria, kapag senior citizen o retiree ang ating investor, ano sa palagay mo ang mas preferred niya? Long-term capital gains o dividend? Walang kagana-gana ang mga estudyante ko. Sir, Yes, sige, ikaw na nga lang. Sige, si Raija sa Ulo. Kung senior citizen ang investor, ano mas gusto niya? Dividend o long-term capital gain? Sir, yung dividend po, mas prefer po nila yan. Kasi po, sabi nyo nga po na mas gusto po nilang enjoyin po yung pera po nila. Ganun, sir. Correct. Thank you, Raija. So, yun yung sinasabi dito sa clientele effect. Kapag daw isa kang company, kailangan alam mo kung ano ang preference ng iyong group of investors. Kasi kung ano ang ginawa mo,
may epekto siya dun sa mga investors mo. Pag hindi nila nagustuhan yung ginawa mo, pwede nilang ibenta yung stocks nila sa iba. So bababa yung stock price mo. Ngayon, kapag nagustuhan naman nila ang way ng paggawa ko ng dividend policy, pwedeng yung mga investors mo mismo, magtawag pa sila ng ibang investors para mas lumaki yung stock price mo. So yun ang ibig sabihin ng clientele effect. Okay. Ngayon, paano ba nag-e-establish ng dividend policy sa totoong buhay? So mayroong 4 na function or may 4 na factors na kino-consider kung ano bang dividend policy ang ating gagawin. So kanina pinag-uusapan natin ano ba ang ugali ng mga investors, ano ba ang preference nila. Ngayon pag-uusapan na natin kung paano ba mag-establish talaga ng dividend policy. So una, iisipin mo muna ano ba opinion ng management sa investor preference. Kasi hindi mo naman kasi talaga malalaman exactly, directly or rekta kung ano ba talaga ang gusto nila. Capital gains ba o dividend? Papakiramdaman mo lang base dun sa previous experience mo at saka sa previous reactions nila. So ngayon, syempre, ang magde-decide niyan kung ano ba ang tama, yung management. Sila ang magsasabi na kung ano ang opinion nila, kung ano ba ang preferred ng investor. Long-term capital gain o dividend. Second na factor ay yung investment opportunities. So, ibig sabihin, kung marami kasi kang nakikitang investment opportunities, yung kinita mo, hindi mo siya ipamimigay as dividend. Ipapasok mo na lang siya ulit dun sa negosyo, di ba? Para mas lumaki yung long-term capital gains. Ngayon, kung wala ka namang masyadong nakikitang investment opportunities, ipamigay mo na lang yung kinita sa mga owners mo in the form of dividend. Third factor na kino-consider yung target capital structure. Yung pinag-usapan natin ng mga nakaraang chapter sa weighted average cost of capital. Ano ba yung capital structure na gusto mo para sa company? Malaki ba masyado yung debt o mababa yung debt? Malaki ba masyado yung equity o mababa yung equity? So depende kung ano ang target capital structure mo, yun yung magiging decision mo sa dividend policy din. And then fourth, availability and cost of external capital. Kasi kung halimbawa, meron ka nakitang investment opportunity, pero gusto mo rin mag-issue ng dividend, gusto mo pa rin ipamigay yung iyong kinita, saan ka kukuha nung gagamitin mong pera para doon sa nakita mong investment? Yun yung pang-4 na factor. So first factor is management opinion. Second is investment opportunities. Third is the firm's target capital structure. And fourth is the availability and cost of external capital. Okay, so ngayon, pag naka-decide ka na halimbawa, sabi mo, okay, mamimigay ako ng dividend. Okay, solve ka na, mamimigay ka na ng dividend. Ang question ngayon, magkano ang dividend na ipapamigay mo? Para malaman mo kung magkano ang dividend na ipapamigay mo, gagamit ka ng residual dividend model. Tanongin nga, pabasa nga natin kay Dexter Shalongo. O sige, San Diego na lang. Nakita ko nag-open ka na ng mic. Dexter San Diego, pabasa nga ako nitong residual dividend model. Residual dividend model, a model in which the dividend paid is set equal to net income minus the amount of retained earning necessary to finance the firm's optimal capital budget. Okay, so ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko kailangan tagalogin mo ha. Ano ang pagkakaintindi mo dito, Dexter San Diego, sa residual dividend model? Sir, ito po yung net income. Tapos sir, may ibabawas po sir na na gagamitin po ulit sir para po sa panibagong sir, business, parang ganun sir. Yan po. Okay, ulitin ko na lang dahil hindi ko masyado naintindihan yung sinabi mo. I'm sure hindi mo rin naintindihan yung sinabi mo. So ang ibig sabihin ng residual dividend model, iba meron kang investment opportunities na tinitingnan. Ibabawas mo. Sige, Renario, ano pagkakaintindi mo sa residual dividend model? Sir, pasensya hindi po ako nakasuot kayo nagawa po ng maingay po, lumayo po ako. Pagkakaintindi ko po sir, ito po yung method na ginagamit sir ng isang kumpanya para malaman po nila yung bayad po para sa mga shareholders po, kaya sa yung mga saan po doon po sa shareholders po.
Okay, sige. Thank you, Ronario. So yung sagot ng dalawa ni Dexter San Diego, isa-summarize ko na lang. Medyo tama naman pareho. So ibig sabihin ng residual dividend model, di ba meron kang investment opportunity na nakikita. Siyempre may gastos yun. Tapos meron kang net income na kinita. Ang sabi dito, ibabawas mo yung investment opportunity dun sa kinita mo last year at kung ano yung matitira, kung ano yung residue, yun yung ipapamigay mo as dividend. Yun ang ibig sabihin ng residual dividend model. Ibabawas mo yung pera na kailangan mo para gastusan yung investment opportunity, yung matitira, yun lang ang gagamitin mo, ipapamigay mo as dividend. For example, so ito yung formula niyan ha, sabi dito halimbawa, meron kang $800,000 na investment opportunities na nakikita. Ang target capital structure mo is 40% utang or debt, 60% equity. Ngayon, sabi mo, yung forecasted net income mo nakikitain is 600,000. Ang tanong, magkano ang dividend na ipapamigay mo sa mga stockholders mo? So, ganito yan. Una, kukumpitin mo muna dun sa 800,000 na pagkakagastusan mo, ilan dyan ang equity? Ilan dyan yung equity dun sa 800,000? Ilang percent? Na Vera, base dun sa capital structure na given natin dito kanina, 40%, 60%. Na Vera, ilang percent ang equity dun sa 800,000? Pero 60 ba? 60%. Tama. Ayan na 40% daw yung debt, 60% yung equity. In short, dun sa 800,000 na capital budget, 60% lang daw dun yung galing sa equity. So in short, 480,000 lang yung gagamitin mo. Kasi yung natitirang 120, uutangin mo daw yun. Yung 480 galing sa equity. Ngayon, dun sa 480, sabi natin dito, kikita ka daw ng 600,000 sa next year. Ang ibabawas mo lang dyan is yung 480. Hindi yung buong 800. Dahil yung iba doon ay uutangin mo nga, di ba? So 600 minus 480, ang matitira dyan ay 120,000. In short, 120,000 na lang ang pwede mong ipabigay as dividends. Pag tinanong ka ngayon, what is the dividend payout ratio? I-divide mo ngayon kung magkano yung dividend na ibabayad mo versus doon sa net income mo. So sa given natin, 600,000 daw yung net income. Mamimigay ka ng 120,000 as dividends. Ilan yung dividend payout rate? So 120,000 divided by 600,000 equals 0.20 or 20%. So sabi dito, 20% of net income mo ay pinamigay mo as dividend. Naintindihan ba? So, saan galing po yung 120? 600 minus 480. Yung galing yung 120. So, 600, ito yung net income mo. At yung 120, yun yung natira. Pagkatapos mong ibawas yung amount na gagastusin mo dun sa project na pinag-uusapan natin. So, ulitin ko. Sabi dito sa given natin, 800,000 daw yung capital budget na kailangan. Ito yung budget, ito yung investment. Pero hindi mo pwedeng sabihin na yung 800 na yan, lahat ng yan ay galing sa net income. Dahil meron kang target capital structure. 40% at saka 60%. 40% daw ng 800 uutangin mo. Ang pagkakagastusan mo lang dun sa 800,000 ay 60% galing sa equity. So nag-compute ka 800,000 times 60% kasi ito yung galing sa equity. Ang sagot ay 480. Tapos, yung 480, ibabawas mo siya doon sa net income kasi 480 lang yung gagastusin mo. 600 minus 480 equals 120. In short, 120 na lang yung matitira na pwede mong gamitin ipapamigay as dividend. Tapos 120 na dividend divided by net income na 600 equals 20%. So 20% yung dividend payout ratio mo. Naintindihan ba? Sir, yung 320, sir, utang na yun, no, sir, no? Yes. Debt siya. Yun yung 40% na pinapakita natin dito. So, yung 320 na sinasabi mo is uutangin mo siya. Yung 60%, yung ikaw yung magpro-provide galing sa net income. So, yung 480 na yun, na 60%, kukunin mo siya sa net income na 600, matitira sa'yo 120.
120 lang ang pwede mong ipamigay as dividend. Malinaw ba? Nasa quiz yan, kaya dapat malinaw. Okay, sir. Intindihan. Madali lang yan kung iintindihin nyo lang siya. So ang suggestion ko sa inyo, pagkatapos itong klase natin is, balikan nyo itong PowerPoint na sinend ko sa inyo. Pwede nyo rin sabayan na habang nakatingin kayo sa PowerPoint, pinapakinggan nyo yung YouTube. Or kung walang signal, kahit na PowerPoint na lang, wala na YouTube, bago kayo magsagot ng quiz. Kasi yung quiz ay isang beses lang pwedeng buksan. So pag nasagutan mo na, diretso na siya. Tapos deadline natin is 11:59 later. So what if naman bumaba daw yung net income mo? Kanina kasi ang sabi natin 600,000 yung net income, di ba? Paano kung ang net income mo pala ay 400,000? So 400,000 minus yung 480 na na-compute natin kanina, ito 480, negative. So ibig sabihin, hindi ka pwedeng mamigay ng dividend dahil negative ang sagot. Okay? Naintindihan? So kanina na 600,000, pwede ka mamigay ng 120. Nung 400,000 na naging net income mo, hindi ka na pwede mamigay ng dividend kasi kulang pa. Pero kung ang net income mo naman ay naging 800,000 kagaya dito, eh, ibig sabihin pwede ka pang mamigay ng mas malaking dividend. Pwede ka mamigay ng 320 from 120. Okay? Naintindihan natin? Yes, sir. Talaga ba? Ano naintindihan nyo? Madali lang yan. Wait lang. Okay. Yan. Okay, sabi dito, ang advantage ng residual dividend model, binabawasan nito yung mag-i-issue ka ng bagong stock. Kasi diba nga, kapag meron kang investment opportunity na gustong pagkagastusan, yung capital budget, gusto mo sana nanggagaling sa iyo yung pagkakagastusan. Ay, nanggagaling sa company mo yung pera. Sabi sa residual dividend model, uunahin mo talagang i-consider yung investment opportunity bago ka mamigay ng dividend. Kagaya na example natin kanina, kapag kulang ang net income, hindi ka mag-i-issue ng dividend. Uubusin mo yung pera mo, yung net income, sa bago mong investment. Kaya sinasabi dito, hindi ka mag-i-issue ng bagong stock dahil ang gagamitin mo muna yung retained earnings. Eh sabi nga natin sa mga naon nating chapter, yung cost of retained earnings yung pinakamura dahil wala siyang flotation cost. At saka wala talang direktang cost para sa'yo dahil net income mo naman yun. Ang disadvantage naman nito is pwedeng taon-taon iba-iba ang dividend na ipapamigay mo sa mga stockholders mo kasi taon-taon iba-iba din ang net income mo. So pwedeng sabihin ng mga investor mo, ano ba to? Ang gulo naman ng company na to. Minsan nagbibigay ng dividend na 120, minsan nagbibigay ng 320, minsan wala. So ano bang ginagawa nitong company na to? So yung isa sa mga disadvantage naman ng residual dividend model. So in conclusion, kailangan kapag nagsiset ka ng target payout, magko-compute ka ng residual dividend model. Pero hindi ibig sabihin na kailangan kopyahin mo siyang eksakto. Halimbawa, nakapag-compute ka, ang lumabas 120,000 yung dividend na dapat na ipapamigay mo. Hindi kailangan na sundin mo na 120,000 talaga. Pwedeng ang gawin mo is 100 lang. Para next year, kapag ang nag-compute ka, naging 320, pwede ka pang magbigay ng 150. So kung ikukumpara nila, last year 100, ngayon 150. So mukhang tumaas ang iyong negosyo dahil nakapag-issue ka ng mas malaking dividend. So ganoon ang ginagawang diskarte ng mga finance manager pag namimigay ng dividend. Kumbaga parang kino-consider nila na dapat palaging merong dividend growth rate. Kasi kung paiba-iba taon-taon, magkakaroon ng conflicting signals sa ating mga investors. Okay, so ito naman pakitandaan kung ano to mga ibig sabihin itong mga dates na to. Ito yung mag-i-issue na tayo ng dividend. Kasi diba, kanina, yung pinaka-umpisa, nag-isip tayo kung mamimigay ba tayo ng dividend or maghihintay tayo ng long-term capital. Kapag decide tayo, mamimigay tayo ng dividend. Pinag-usapan natin magkano ba ang dividend na ipapamigay.
Yun yung pinag-uralan natin sa residual dividend model. Ngayon naman, magbabayad na tayo ng dividend talaga. So ano ba yung mga dates na pinag-uusapan dito? So syempre nandyan yung declaration date, hold of record date, ex-dividend date, at saka payment date. So ipapakita ko yun sa ang definition via an example. So pag nag-issue kasi ng dividend ng isang korporasyon, naglalabas sila ng memo, naglalabas sila ng press release. So ito yung isang example ng press release. Sabi, on November 5, 2020, the directors of CATS Corporation met and declared the regular quarterly dividend of 50 cents per share payable to holders of record at the close of business on December 6. Payment should be made on January 2, 2021. So example natin dito, ang declaration date, sa palagay nyo, alin dito ang declaration date? Anyone? Sir. November 5, sir. November 5 ang declaration date. Kasi yan yung date na dineclare nila na mamimigay kami ng dividend. Ngayon, ang next naman na question, alin dito yung date kung kailan sila, alin yung mga date na i-consider na yung holders ng dividend na to, ito lang, ng stocks na to, ito lang ang bibigyan namin. Yung record date na tinatawag. Holder of record date. December 6. December 6, tama. Kasi ibig sabihin, lahat ng stockholders namin hanggang December 6, yun ang bibigyan namin ng dividend. Pag lampas ka na ng December 6, hindi ka nakasama doon sa holder of record. Naglagay kami ng cut-off. Ngayon, ano yung tinatawag natin na ex-dividend date? Ito yung date, usually 2 days prior ng ex-holder of record. Para hindi naman nakakalito. Kasi kung aabutin mo talaga yung cut-off date ng December 6, paano kung biglang nag-brown out, biglang nagkaroon ng problema, hindi maayos ngayon ang record kung sino ba yung holders mo ng stocks na itong ganitong panahon. So may tinatawag na ex-dividend date, that's 2 days before ng holder of record date. So that's on December 4. Yan yung ex-dividend date. Yung payment date is on January 2, 2021. Diyan daw magbabayad. So sir, parang yung extension, sir. Parang, ano ulit, San Diego? Extension, sir. Extension? Ha, San Diego? Oo, sir, sa ano? Actually, hindi siya extension kasi advance siya. So, kumbaga, parang ang sinabi, holder of record, December 6. Para lang maayos yung record ng company, nagsasabi siya ng 2 days ahead ng ex-dividend date. So, ibig sabihin, December 4, hindi na sila tatanggap ng mga bagong stockholders. Para pagdating ng December 6, kung sino yun nandito sa listahan, yun lang ang bibigyan namin ng stocks. Kasi kung walang ex-dividend date, pwede magmadali pa yung mga stockholders na, bibili ako niyan. December 5 na. Paano kung hindi lahat na process? So, hindi ngayon malalaman ng investor kung kasali ba sila dun sa holder of record date o hindi. So, para walang ganong problema, nag-a-advance sila ng 2 days. Yun yung ex-dividend date. So, kumbaga parang hanggang December 4 lang ka matatanggap ng bagong stockholders. So, pag lumampas ka ng December 4, hindi ka na holder of record. Kapag hindi ka na holder of record, hindi ka kasama dun sa babayaran sa January 2. Okay? Naintindihan? Okay po, sir. Simple lang to, napakadali nito. Kailangan nyo lang malaman yung difference ng declaration date tsaka payment date. Kasi kapag sa declaration date, sa accounting records, kumbaga parang pinapasok mo na siya agad doon na, okay, nire-reserva mo na. Yung 120 natin kanina pinag-usapan, 120,000 na dividend. Pagdating ng declaration date, hindi mo na pwedeng galawin yung 120,000. Isasantabi mo na siya sa accounts sa payable, dividend payable. Ngayon, pagdating ng January 2, ipapamigay mo na ngayon yung 120. So, kumbaga parang, ano ba yung term doon? I-reserva mo na agad yung 120,000. Okay, dividend reinvestment plans. Ano ba itong mga to? So, ito yung sinasabi natin na ibang forms of dividends. Pwede kasing hindi cash yung ibibigay natin na dividend sa mga investors natin. Pwedeng bagong stocks yung ibibigay. So, meron dalawang types of dividend reinvestment plan. Pwedeng mag-issue ka ng old na outstanding stock o bagong stock. So, kapag old
old stock ang pinag-uusapan natin, sabi dito, yung cash na dividend sana ay i-reinvest mo sa isang trustee bank. Yung trustee bank, yun yung bibili ulit ng shares, yung mga old shares sa open market. So mas mababa ang fees nito, yung brokerage cost, kasi nga madami sila na bumibili ulit ng stocks. So more convenient and easier way to invest para sa mga investors. Ito yung kung ang bibili nila ay old outstanding stocks. Kung new stocks naman yung bibilhin, so ang tawag dyan is new stock plan. So yung company ay mag-i-issue ng new stock sa DRIP enrollees, yung DRIP dividend reinvestment plans. So yung pera na kinita niya sa dividend, ibibili niya lang ulit ng bagong stocks. So ang pinagkaiba lang nitong dalawang to is yung isa, old or outstanding existing stocks na yung bibilhin niya. Ito naman, bagong stocks yung bibilhin. Kumbaga wala pang previous owner. Okay, so ano ba yung iba't ibang factors influencing dividend policy? So madaming iba't ibang factors ang nakaka-influence sa dividend policy. So yung kaninang pinag-usapan natin na factors, ito yung factors na nakaka-influensya sa optimal payout ratio. Ito namang bago natin pinag-uusapan na factors, ito yung factors na nakaka-influensya naman sa dividend policy. So, minsan kasi hindi ka daw pwede mag-issue ng dividend dahil may mga constraints. Ibig sabihin, yung iba kasing bangko na pinagkakautangan mo, pwedeng merong covenant. Ano ba yung covenant? Pag sinabi kasing covenant, ito yung sabi ng bangko, o sige, papautangan kita ng 200 million pesos. Pero hindi ka pwedeng mamigay dapat ng dividend sa loob ng 2 taon. So yun yung sinasabing dividend covenant. So pag sinabihan ka, loan covenant. Pag sinabihan ka ng bangko ng ganun, hindi ka pwede mag-issue ng dividend kasi hindi ka niya papautangan. So 2 taon lang naman, so hintay ka lang. Second factor would be investment opportunities. So kung meron ka bang investment opportunities sa kinupit natin sa residual dividend model, so kung masyadong malaki yung investment opportunities, i-invest mo na lang. Kaysa naman magbayad ka ng dividend tas wala kang pera pang bayad sa bago mong investment. So kung meron ka namang available and mababang cost of alternative source of capital, sige, mamigay ka ng dividend, tapos mag-issue ka pa rin ng pasukan mo pa rin yung investment opportunity na nakita mo. And then lastly, of course, i-consider mo rin palagi ang epekto ng dividend policy mo doon sa stock required rate of return. Kasi syempre, kailangan palagi maximize stockholder wealth ang objective mo sa finance. Okay, so ito na yung mga sinabi ko kanina na specific examples naman ng constraints. So bond indentures o loan covenant, yan yung nagbabawal na mag-issue ka ng dividend. So investment opportunities, yung mga sinabi ko kanina. Okay, basa na lang to. Pero ito na rin yung binanggit ko kanina. Okay. So pag-usapan naman natin ngayon kung ano ba yung difference ng stock dividend at saka stock split. So another form of dividend to. So kasi pag sinabing dividend, ang akala ng marami, pera siya na ibabalik sa'yo. Pwede rin kasi na dividend is stocks ulit. So pag sinabing stocks ulit, so hindi kita bibigyan ng pera, pero dadagdagan ko ang stock ownership mo. So pag sinabing stock dividend, ang ibibigay sa'yo is additional stock. Kapag naman sinabing stock split, dinodoble niya yung stock mo. So kung halimbawa ngayon, meron kang example, tanongin nga natin si Darlene De Castro, nandyan ka na ba? Darlene De Castro. Ayun, Darlene De Castro, dito tayo sa example ng stock dividend at saka stock split. Halimbawa, Darlene, meron kang 10 stocks ng San Miguel Corporation, tapos nagkaroon sila ng stock dividend na 5 shares. Ilan na ang magiging stocks mo? 10 ka ngayon, tapos 10 stocks yung meron ka ngayon, nagkaroon ng stock dividend na 5 stocks. Ilan na ngayon ang magiging stocks mo? 20, sir? Paano naging 20?
10 yung stocks mo ngayon, nagkaroon ng 5 na stock dividend. Ilan ang stocks mo ngayon? Wait lang, sir. 10 plus 5 equals 20 ba? 15 pala po, sir. 15. So meron ka na ngayong 10 stocks ng San Miguel Corporation, nagkaroon ng stock dividend na 5. So magiging 15 siya. Ngayon, ang question ko ngayon, paano kung hindi pala stock dividend, stock split pala yung gagawin ni San Miguel? Sabi niya, meron ka ngayong 10. Tapos sabi niya, o sige, magkakaroon tayo ng stock split. 2:1. Magkano na magiging stocks mo? Ilan na magiging stocks mo? 10 ka ngayon. Kung 10 pa din po yung stocks ko, sir, tapos magiging stock split? 20, sir? Kasi di po ba sabi niyo madodoble? Correct. So, ayun. So, yun ang difference De Castro and other members of the class ng stock dividend at saka stock split. Pag stock dividend, idadagdag mo yung stocks sa existing mo. Pag stock split, madodoble kung ano man yung hinahawakan mo na stocks. So, naintindihan yung difference ng dalawa? Stock dividend and stock split? Opo, sir. Naintindihan? Okay, thank you. So, ayan. So, basta ang ibig sabihin lang ng stock dividend and stock split, dadami ang stock ownership mo. So, pero syempre, kailangan hindi basta-basta lang nag-i-issue ng stock dividend at saka stock split. Kasi pag dumami ang stock owners, pwedeng magkaroon ng takeover. Mas madami na silang stock ownership sa'yo. Or pwede rin naman na bumaba ang presyo ng stocks dahil masyadong madaming stocks, masyadong madaming naghahati-hati. So baka bumaba ang stock price. Ayaw natin nun. Dahil ang ating objective is to maximize shareholder wealth. Pero bakit nga ba sila magkakaroon ng stock splitting? So syempre, kapag naghahabol sila ng presyo ng stocks, kapag masyadong mataas yung stock price, gusto nilang babaan ng konti para naman average lang yung stock price na. Yung tama, yung sakto sa intrinsic value. So mag-i-issue sila ng stock split para dumami yung ownership. So meron namang tinatawag na stock repurchases. Ang tawag dito treasury stock. Ibig sabihin, na ipamigay mo na yung stocks mo sa mga investors mo. Ngayon, gusto mong bawasan. Kung kanina sa stock split, dinoble mo yung stocks. Ito naman, gusto mong bawasan yung mga stockholders mo. So kung gusto mong bawasan ng stockholders mo, bibilhin mo yung stocks nila. So pag binili mo yung stocks nila, repurchase ang tawag doon, hindi na sila stockholder, sa'yo na ulit yung stock. Sa company na ulit yung stock. Pag sa company na ulit ang stock, ang tawag na doon is treasury stock. Hindi mo na kasi siya pwedeng ibenta sa iba. Nabili mo na siya ulit. Iba yun sa kapag nagsa-stock trading ha. Kasi kapag stock trading, bili, benta, bili, benta. Pag stock repurchase, binawi mo na ulit yung stocks, hindi mo na ibebenta sa iba. So, syempre, ang advantage nito is yung stockholders pwedeng tumanggi na ibenta sa'yo. Pero, pag binawasan mo yung stocks, mababawasan din yung dividend na ipapamigay mo. Kasi syempre, konti na lang yung stockholder. Disadvantage nito, pwedeng isipin ng mga investors mo na nalulugi ka na or meron kang poor investment opportunity. Pwede rin naman nakasuhan ka ni DIR kasi baka kaya ka lang bumibili ng stocks ay para hindi ka makapagbayad ng tax sa dividend. These are just some of the disadvantages of stock repurchases. Any questions? Kung wala ka ng question, so sabi ko nga kanina, later at 1 p.m., i-upload ko sa Google Forms ang ating quiz number 5. It's an 8-item multiple choice questions, 2 points each. Deadline is later than at 11:59 p.m. I will not accept late submission of quiz number 5, except for very valid reason na kailangan niyong sabihin sa akin kung ano yun para pumayag ako. Okay, any other questions? Would you have any other questions in mind na gusto niyo